Hindi na nga nagdalawang isip itong si Gabo na puntahan si Tatang para kausapin nito na kailangan nga niya ng pera kaya humihingi ito ng misyon. Habang sa balita itong si Salvador sabi nito, hindi daw nakakagulat man daw ang katotohanan na meron pang tao na mabuting loob, na handang tumulong at hindi humihingi na anumang kapalit. Ang pangalan nga daw nito ay si Gabo. Nakarating na nga sa NCIA ang nangyaring shootout at namatay itong si Mr. Chan. Sabi ni Sam, sa mga katim nito wala na daw pag-asa ang kasong ito. Dahil patay na nga daw itong si Mr. Chan. Sigurado daw na ang mga safra ang may kagawa nito. Yung tanging tao nga daw na makakalutas sana sa kaso nila ay wala na. Pinuntahan agad ni Sam sa kulungan itong si Victor at alam daw niya na kumikilos ang mga magulang nito sa labas. Kaya kung malalaman lang daw niya na may kinalaman, ang mga magulang nito ay magsama-sama daw sila sa kulungan. Biglang sumagot itong si Victor. Bakit hindi daw nito ipakulong ang lalaking long hair? Tanong ni Sam, kilala daw ba ni Victor ang lalaki? Sagot ni Victor, kapag ka nakalabas nga daw siya ay humanda daw ang lalaking yon. Habang sa bahay ni Tatang ipinaliwanag nga nila kay Gabo ang misyon. 1 milyon nga daw ang halaga kapag ka nagawa nito ang bagong misyon nito. Sabi naman ni Gabo ay napakalaking pera nga daw para sa isang misyon. Ang ibig sabihin lang daw nito ay buhay niya ang kapalit nito. Sabi ni Gabo kailangan na daw nilang mabawasan ang mga masasamang tao sa mundo. Kaya tinatanggap nga ni Gabo ang misyon. Habang sa bahay ng mga safra, sabi ni Lucas, hindi daw siya titigil hanggat hindi daw siya nakakaganti kay Jacinto. Pakaabangan nga natin kung ano kaya ang bagong misyon ni Gabo. Mapapahamak naman kaya itong si Sam? Dahil mainit nga ang dugo ni Lucas sa kanya? Yan ang ating pakaabangan sa mga susunod pang episode ng Sigabo.